Hey there. So welcome to another lecture video here in CIE 112, the fundamentals of surveying. So let's continue our discussion here in period 3. So, so tuloy lang natin yung discussion natin pagdating sa curve. But this time, hindi na natin dadagdagan yung ating horizontal curves. So before natin i-introduce kung ano yung binabanggit ko na topic and bago natin sila i-discuss. So let us first have this 4 images. Something in common sa kanilang apat. So lahat yan mayroong presence ng kalsada o ng roadway or highway. Okay. So ano bang napapansin natin dyan? Okay, so lahat sa kanila, lahat ng kalsada is mayroong curve. But not the usual curve na diniscuss natin dun sa ating horizontal curve. Okay, balik tayo ng konti sa horizontal curve. Yung horizontal curve, pag tinignan natin in plan view, makikita natin yung curve. It's either left or right. Depende sa direction na tinutukoy sa problem. Okay. So dito naman, yung kalsada natin na may curve na ganito, pag tinignan natin ng plan view, hindi natin makikita yung presence ng curve, unlike sa horizontal curve. So paano natin makikita? So ibahin natin yung view natin. Titingnan natin siya into section view, meaning sa gilid tayo titingin para mapansin natin yung ating curve sa kalsada. Okay? So, ano ba yung curve na yan? Parehas pa rin ba siya ni horizontal curve or iba na? So, tingnan natin. So, dyan napapasok yung ating vertical curve. Okay. So, mapapansin lang natin si vertical curve if titingin tayo sa kalsada sa side view or sa kanyang section view. So, by definition, vertical curves are gradual changes in the slope of a roadway or railroad track along the vertical axis. They are used to transition between different grades or slopes smoothly and safely. Balik tayo kay horizontal curve. So, kaya tayo nagkakaroon ng horizontal curve para magkaroon ng transition between two straight roadways. O yun yung tinatawag natin na tangents na rin. Ano? So, si vertical curves, ganun pa rin. Nagpo-provide pa rin siya ng transition para hindi biglaan yung pag-change ng ating direction. Here in vertical curves, hindi naman po pwede na yung ating roadway o yung ating kalsada is diretso pababa lang o diretso pataas lang. Tapos biglang bago nung direction na pataas o pababa. Depende sa curve natin dito sa vertical curve. So, kaya papasok si vertical curves para nagkakaroon tayo ng dahan-dahan. Yun nga, gradual po na change sa ating slope sa ating mga dinadaanan. Okay? So, here in vertical curves, meron tayong dalawang type. We have the symmetrical and unsymmetrical parabolic curve. Okay? So, yung dalawa na yun, meron pa siyang kumaga parang under pa, no? So, we have the summit curve and then the sag curve. Si symmetrical po, meron ding summit and merong sag curve. Si unsymmetrical naman, ganun din, pwedeng summit or sag curve. Ano ba yung difference ni summit curve and the sag curve? So, madali lang naman siya intindihin based sa ating illustration. So, pag sinabi nating summit curve, of course, nakapaganitong direction siya. Okay? Kumbaga, yung sasakyan natin is magta-travel from here. So, ito yung sasakyan natin, ano? Ayan yung sasakyan natin. Side view kasi siya. So, magta-travel siya dito sa ating curve. Ayan, magta-travel siya dyan. Okay. So, paano ba nagiging summit curve yung ating vertical curve? So, yung ating curve is considered a summit if meron tayo ditong gradient na pataas from left to right. Okay po? So, positive yan. And then, magbabago siya dito, yung gradient natin, magiging negative po siya. Okay? So, kung doon sa horizontal curve, meron tayong tangent. Dito naman, gradient yung word o yung term na ginagamit natin. Okay? So, parang ganun din naman yung, kumbaga titingnan natin, parang ito din yun, di ba? Ito yung tangent. Tapos yung curve, ano, sa horizontal, parang ganun siya. Anyway, ayun yung summit. Pag yung ating first gradient is positive or pataas, and then pababa yung ating second gradient. And then take note that the gradient of a vertical curve is naka-percentage po siya. Okay, percent yan. And then yung sag curve natin, a downgrade is followed by an upgrade. Okay, so baligtarin lang natin, nakapayu siya, no? Then yung ating first gradient po is negative. Naka-percent pa rin siya. And then the second gradient is percentage pa rin but this time positive dahil pataas po siya papuntang kanan.
So, balikan lang natin na mabilis, i-refresh lang natin yung topics natin. From the topic ng horizontal curves na discuss natin, from module 15 to 19, we have the simple, the compound, and the reversed and spiral curves. Okay, so tapos na tayo sa apat na curves na yan. So, magpo-proceed po tayo sa vertical curve. We have the unsymmetrical and the symmetrical parabolic curves for module 20 and 21. And kung napapansin nyo, may term dyan na parabolic or from the word parabola. Meaning, we will use concept of parabola in order for us to solve problems pagdating sa vertical curve. Okay, so we have here the properties of parabolic curve and its grade diagram. So we have here the illustration po pagdating sa ating parabolic curve. So isa-isahin natin yung mga binigay na properties na ma-apply natin sa pagsosolve and pag-a-analyze ng problem pagdating sa parabolic curve. So we have 4 na pin-provide po na properties pagdating sa parabolic curve. So bago pala tayo pumunta dito sa apat, tingnan muna natin yung illustration. Yung ating mismong curve is yung color blue. Okay? So, meron dyan mga points na kung saan familiar na tayo. We have the PC, we have the PI, and we have PT. And the definition po ng tatlong nabanggit ko is the same from the definition po dun sa ating previous discussion. So, PC is the point of curvature, which is the start of the curve. And then we have the PT or the point of tangency, which is the last point pagdating sa ating curve. And then PI, this is the intersection of the tangent. Yun po yung definition niya from our discussion sa horizontal curve. But here in vertical curve, yung PI is the point of intersection pa rin naman, pero hindi na siya point of intersection of tangent, but the point of intersection ng gradient. Okay? Gradient na siya, yung PI, point of intersection ng gradient. Ngayon, elaborate lang natin yung mga labels na nandito. We have the GI. So, bago tayo pumunta sa mga properties. So, GI is the back tangent, okay? Or the back gradient. Or depende kung anong tawag. Pwedeng first gradient, pwede ding back tangent. So, depende sa problem. As long as alam natin. And GI, pag pataas siya, automatic yan ay positive. Pero pag ang GI natin is pababa, pag ganyan po, negative. Okay? So, yung dito sa una, yung GI na pataas is positive, yan ay nandun sa summit curve. And then yung pangalawa natin na GI pababa, negative, yan ay nasa sag curve. Okay. So, proceed tayo sa pangalawa, we have the G2 or the forward tangent. Okay, pwedeng forward tangent ang tawag sa kanya. Okay. So, ngayon, yung GI and G2 po, G1 and G2 natin ay pareha siyang naka-percentage. Pag binigay ni problem, naka-percentage po yan. Okay? Next, we have dito sa illustration kasi natin, yan ay summit curve. Therefore, meron tayong summit. Sir, ano ba ang summit? Summit is the highest point of the summit curve. Okay? Okay, so yun muna bago natin i-proceed sa ibang mga nakasulat yan. So, proceed tayo sa properties. First property, the length of the parabolic curve L is the horizontal distance between PC and PT. So, baka napapansin nyo sa ating illustration, hindi naman horizontal si PC and PT. Bakit magiging horizontal length yung L? So, take note, kahit hindi po magkapantay ang ating PC and PT, ang distance pa rin po nila, horizontal distance pa rin nila is L. Sir, paano po pag yung PC mas mababa kaysa kay PT? L pa rin po ba siya? Horizontal distance pa rin po? Yes, ganun pa rin. So, basta yung distance or horizontal distance ng PC to PT, nakapahiga, kagaya ng nasa drawing na to, L pa rin po yan. Okay. Yun ang ating first property. Next, we have PI. Next, we have PI is midway between PC and PT. But take note that property is for symmetrical parabolic curve only. Okay, yung PI natin, ito. And then, yan daw ay nasa gitna po ng PC to PT. Okay, yung gitna na yan is horizontal pa rin. Yung nakahiga pa rin, ito. Yan po. Okay, o yung L natin. So, kung nakagitna po pala si PI sa PC to PT, it is safe to say that PC papunta sa ating PI, yung horizontal distance niya is L over 2. And then, ganun din naman si PI papunta kay PT. We have the distance L over 2. Okay po.
But remind ko lang, yan ay para sa symmetrical parabolic curve only. So pakikita natin later bakit para lang dyan. Third properties, the vertical distance between any 2 points on the curve is equal to the area under the grade diagram. Okay. Kung napapansin natin sa illustration, meron tayo sa baba na tinatawag na grade diagram. When we say grade diagram, makukonstruct natin yan, magagawa natin yan using the gradients na ibinigay sa atin. So, binigyan tayo ng gradient 1 o G1 na pataas, therefore positive po. So, ibig sabihin, nasa taas, nandito po yun. Remind ko lang that this line, ito yung baseline natin. Yung gradient dyan is 0. So, pag tumaas dyan, magiging positive. Pag bumaba dyan, magiging negative. Okay? So, yung G1 natin is pataas dahil nga positive yan. And then, yung ating G2 is pababa, kaya yan ay negative. Okay? So, pwede namang hindi nyo na isulat yung sign dyan sa baba. Okay? Automatic naman na pag bumaba yung sa 0, yung ating value ng gradient, automatic negative na yan. Okay? So, ngayon, yung gradient kasi, as we progress sa ating curve, halimbawa, nasa point PC tayo, yung gradient po kasi dyan is G1. Okay? Sa point ng curve na yan sa PC, ang gradient po dyan is G1. Kaya po yan yung nakalagay. And as we travel sa ating vertical curve, pag nakarating na po tayo halimbawa sa point na ito, project ko lang dito, ang ating gradient dyan is ito po. Ayan, yung portion lang na yan. So, hindi na G1 yung value niyan. So, pag nag-travel pa ako dyan sa ating curve, napunta na ako dito sa summit. Okay? Summit is the highest point of the summit curve, of course. Ang gradient po dyan, since yan yung pinakamataas, 0 na po yung ating gradient dyan. Sir, bakit? Okay. Reminder, parabola po yung ating pinag-uusapan. And from the concept po ng calculus, yung highest point or the lowest point ng ating parabola, ang ating slope doon is 0. Eh, dito sa ating vertical curve, ang pinag-uusapan natin dito is gradient or in other term is slope. Okay? So, i-rephrase ko lang po, babalikan ko. Ano sa PC, yung ating gradient dyan o yung slope, ang value niya is G sub 1. So, ta-travel tayo from PC papunta kay summit. Summit, pinakamataas na point. So, yung ating gradient dyan o yung slope is nakahiga na po. Ano? Therefore, yung ating gradient dyan or yung slope is 0. So, I hope clear po tayo dun. And then, nag-progress pa tayo sa ating parabolic curve. Nakarating tayo kay PT. So, yung gradient po dyan o yung slope, yun na si G sub 2. Ito na po siya. And as you can see, yung ating gradient diagram o yung ating grade diagram, yan ay naka-linear. Okay, ibig sabihin, diretso lang po. Balik tayo sa property. Ang sabi, the vertical distance between any 2 points sa ating curve. Halimbawa po, meron tayong curve po dito. Itong part na to and then dito po. Ayan, dalawa yung point. Ito, saka ito. Okay. Magkakaroon tayo dyan ng vertical distance sa pagitan nila na C. Okay? Yung C po na yun, ito po siya. Ang sabi, di ba, yung vertical distance between 2 points on the curve is equal to the area under the grade diagram. Yung area po na tinutukoy is ito po. Ayan po siya. Kaya nga po nagkaroon tayo ng C is equal to that area. Okay? So, meaning, pag may ganyan na problem, itatanong what is the value of C or what is the vertical distance between this point and this point. Okay? Gagawin nyo lang po, isusolve po natin yung ating gradient dito. Sabihin natin yan ay G sub 3. So, itong another gradient is G sub 4. Okay? So, paano ba natin yan sinosolve? So, papasok si concept ng ratio and proportion. And I'm sure familiar naman po tayo lahat sa ratio and proportion. And then last property po is the grade of the curve at a specific point is equal to the offset distance in the grade diagram under that point. The grade at point Q is equal to G sub Q. So, ayun po, ano, yung offset distance po na tinutukoy is ito pong ginuhitan ko na red. Yan po sa kayan. Yung mga values po na yan, yun yung gradient, yun yung value ng gradient at that point na nakatutok sa kanya. Okay? Sabihin natin, ito ulit yung ating point. Okay? Sabi natin, di ba, G sub 4 yan. Yung gradient natin dyan is pa pwedeng nakapaganito na po siya. Nakapahiga na ganyan. Okay? Pag ganyan siya. Kumbaga, di ba sabi ko nga kanina, yung gradient natin as we progress sa ating curve, nagbabago-bago po.
So, sabi dito, yung grade daw sa point na yon is G sub Q. So, pwedeng G sub Q, pwedeng G sub 4, kayo po ang bahala. As long as you know kung asan yung gradient na yon sa may curve natin. So, we have here yung ating illustration ulit. Okay, na pinakita kanina. And now we proceed sa ating discussion ng symmetrical parabolic curve. So, when we say symmetrical parabolic curve, baka kasi magtatanong kayo, sir, paano ba namin nalalaman if yung ating vertical curve o yung ating parabolic curve is symmetrical? Okay, so kanina sa property, yung properties, meron tayo nabanggit, pangalawa po yata yun. Yung ating distance from PI papunta sa PC, ang horizontal distance po na yun is L over 2. And then yung PI to PT, horizontal distance niya is L over 2. Kapag ganyan po yung ating situation, automatic ang ating vertical curve is naka-symmetrical. But most of the time, binabanggit naman po yan sa problem. Okay? Or magbibigay ng context o magbibigay ng keywords or key phrase na nag-i-state na yung ating parabolic curve is symmetrical. Okay po? Okay, so meron tayo ditong tinatawag na vertical offset Z. So, wala sa illustration yan. So, paano ba natin nakukuha yung vertical offset Z? So, ipoproject ko lang, i-extend ko lang yung line dito sa ating PT. Ayan po siya. Yung Z na tinutukoy is mula sa PT, papunta dun sa tatamaan na line. Itong binibilugan ko. So, yung Z natin is, ayan po, yan yun. Yan yung Z natin. And then yan ay nakukuha using the formula Z is equal to L over 2 G1 minus G2. So, paano ba yan na-solve? So, hatiin lang natin tong portion na to. So, yung length na ito, ayan, itong ginugihitan ko yan, yung part na to, yung half lang. Ang value po kasi niya is L over 2 times G1. Okay? And then, yung nasa baba, from PI na to, then pababa dito sa PT, ang distance na yan kasi is L over 2 G sub 2. So, pag pinag-add natin yung dalawa yan, sabihin natin Z is makukuha. Pag pinag-add natin si L sub 2, ay L over 2 times G1 plus L over 2 G2. But we consider the sign of G2. Okay? Z is equal to L over 2. Factor out natin si L over 2. Kakaroon tayo ng G1 minus G2. Okay? So, nakikita natin dalawa yung formula ng ating Z. Okay po? So, pag ito yung ginamit natin, which is ito yung lagi kong ginagamit, Z is equal to L over 2 G1 minus G2, we must consider the sign ng ating gradient. So, in this case, in our illustration, yung G sub 1 is positive. So, yung G sub 2 is negative dahil pababa po siya. Okay? So, paano nyo isa-substitute yan? So, magiging, halimbawa, ang ating G1 is 1%. So, 1% minus tapos yung ating G sub 2 is negative 2%. Ganyan po natin isusulat. Okay? So, minus tapos yung negative. We consider the sign of the gradient. But on the other hand, yung ating Z, pag hindi kinonsider yung sign ng ating gradients, magiging plus lang po siya. So, kung yung ating G sub 1 nga is 1%, plus 2% agad, which is the same pa rin. Ito kasing portion na to, 3% yan, hindi ba? And then, itong sinulat ko, doon sa hindi i-consider yung sign, yan ay 3% eh. Okay, so it depends on you, but I suggest ito na lang, yung nasa first formula. So, i-consider lang natin yung sign. So, we have another formulas here. We have H sub 1 and H sub 2. Okay, so paano ba tayo nag-arrive sa H sub 1 is equal to G sub 1 times S sub 1? So, pakita natin. So, nabanggit natin sa definition kanina na yung gradient natin is parehas lang sa slope. And we know that the concept of slope from the math na geometry, we have slope is equal to rise over run. Okay? So, adapt natin yung ating curve, yung portion na yan. So, we have rise na i-consider na H sub 1 over yung run from PC papunta sa point na ito. Yung S sub 1. Okay? And then, we have the gradient na G sub 1. Okay? So, G sub 1 is equal to H sub 1 over S sub 1. And then, cross-multiply, we will have H sub 1, G sub 1, S sub 1.
Okay, ganun lang naman po siya. Okay? Yung point na inanalyze lang natin dito sa ating situation is yung highest point. Okay, yung summit po. Anyway, applicable naman siya sa lahat ng cases na from PC papunta doon sa papunta doon sa any point. Laging ganyan po yung gagamitin na formula. So don't worry, sa ating examples, i-explain ko pa rin bakit naging ganun po yung mga values natin. Same goes with h sub 2 is equal to g sub 2. I-multiply yung gradient dun sa kanyang horizontal distance na s sub 2. And then, we have the location of the highest or lowest point of the curve. From PC po, yun yung s sub 1 natin. Wherein ang formula niya is g sub 1 times L over g sub 1 minus g2. Wherein yung gradients po natin, kino-consider pa rin natin yung sign. Gaya na example natin kanina na g sub 1 is 1% minus yung ating negative 2% na gradient ng pangalawa, consider pa rin po natin. Okay? So, magiging 3% po rin siya. Laging kino-consider yung sign. So, I suggest pare-parehas yung gamitin nating formula. Ito, tas gamitin din natin ito. Para hindi tayo nagkakalituhan. Okay? Consider the sign. And then from PT, S sub 2 is equal to G sub 2 L over G sub 2 minus G sub 1. So, as you can see, nagkabaligtad lang yung ating sign po. Take note, consider the sign pa rin. So, kung yung ating G sub 2 is negative 2, ito magiging negative 2. Okay? Sir, paano namin malalaman if yung distance ng aming lowest or highest point from point of the curve is tama? So, dapat pag pinag-add nyo itong dalawa na to, lilitaw si L. Okay? And now we have the rate of change R, wherein ito yung formula natin, R is equal to G sub 1 minus G sub 2 over N, wherein N is the number of station of the curve. So, per station of the curve, we have 20 meter. Okay, so ito ay na-encounter na natin from simple curve pa. Okay, so yung G sub 1 and G sub 2, i-consider pa rin natin yung sign pag sinasubstitute sa ating formula. So, nakalimutan kong pahapyawan kanina yung formula ng ating H. That H is the height from TI papunta dun sa tatamaan niyang portion sa ating curve. Ito po. So, si H is from PI papunta dito sa baba. Okay, ang formula niyan, huwag niyo nang isipin kung paano na i-derive yan. Tandaan niyo na lang po that H is equal to L over 8 multiplied by quantity G sub 1 minus G sub 2, wherein i-consider pa rin si sign ng ating gradient pag nagsasubstitute ng value. And then lastly, before we proceed to our examples, this formula is from the concept ng parabola na square property of parabola. So, yan ay kinakabisado pa rin. So, tingnan natin yung illustration natin. We have the distance y from the summit papunta dun sa ating first gradient. Okay? So, yan ay y over s sub 2 squared. Ito ang horizontal distance. C square yan. Okay? Is equal to yung kabuuan, yung h over L over 2 squared. Okay po? So, sa example, mapapahapyawan din natin yan. Gamit na gamit po yan. So, dapat alam nyo pong gamitin. So, mamaya makikita nyo sa examples kung paano siya ina-apply sa ating problems.